Yung nangyari po kahapon sa budget hearing sa Senado with the OVP, hindi yun bago. Dahil noon pa man din, hindi talaga kayang sagutin ni Sara Duterte yung mga katanungan na may kaugnayan sa mga proposed budget or allocation na hinihingi nga ng ahensya, ng Office of the Vice President. Sabi dito, Sara, allergic to transparency and accountability. Hindi daw kasi sanay alang si Sara Duterte na tinatanong kung para saan yung budget na yon. Yan, nasanay kasi sa Davao na wala namang nagsasalita. Tango lang ng tango yung mga uto-utong taga Davao at constituents nga natong si Tambaloslos. Kaya ayan, hindi nila alam. Wala sa vocabulary na itong si Sara Duterte ang tinatawag na transparency. Takot yung mga yan. At ayaw na maging accountable sa kanilang mga kabulastugan. Kaya ayan, ganyan po. Kung paanong sumagot sa mga tanong dyan sa budget hearing na yan atong si Sara Duterte, halatang halata na may itinatago at guilty. Kasi kung simple lang, kung wala ka talagang itinatago, madaling sagutin ang katanungan. Sabi ni Senator Riza Ontiveros, ano ang laman ng libro at para saan ang libro? Ilan bang libro ang mabibili sa 10 million na allocation na yan? O ano bang sagot ni Sara Duterte? Napakalayo. Wala sa tinatawag na point of order. O ay pwede nga bigyan ng disciplinary action yung mga ganitong klaseng resource person dyan sa hearing eh. 'Di ba? Nung una, nung kasagsagan naman ng confidential funds, ang sabi ni Sara Duterte, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. You see? Tignan nyo naman kung paano sumagot ang isang ito. Kumukontra daw sa kapayapaan. Talagang gagawa ka ng rason para maligtas ang sarili mo sa mga ginagawa niyong kabulastugan sa pondo ng taong bayan, pondo ng ating gobyerno. Mantakin nyo ay kayo pa po ang may gana na na umalis daw siya sa DepEd dahil may nakikita siya na mga katiwalian, maling paggamit daw ng mga pondo. Baka naman po kasi nakikita nyo lagi ang sarili nyo. Dahil sabi nga ni Senator Riza Ontiveros, hindi lang ito laging ikaw, Sara Duterte, yan ay budget hearing. At sa puntong yon, naisip ko rin na ganun talaga siguro etong si Sara Duterte. Ang iniisip or ang nakikita lang ay ang sarili niya. Kaya kung ano yung nanggagaling sa bibig niya, yun po ang totoo tungkol sa sarili niya. Katulad ng sinasabi niya na pamumulitika, politicizing ang mga ginagawang or ang mga katanungan ni Senator Riza Ontiveros. Matindi ka. Sabi niya, this is an example of politicizing the budget hearing. Paano nangyari politicizing? Ay dapat mo lang namang sagutin. Ano yun? Pabayaan na lang? Dahil kung titignan natin, talaga pong hindi usual. Talagang kahina-hinala na merong allocation na 10 million para sa isang libro na ikaw ang gumawa. Okay? Mabuti sana kung ginaya mo ng buong-buo yung ginawa ni Atty. Leni Robredo. May nag-sponsor na publishing company. Tapos yung kita ng libro ay mapupunta as budget sa OVP. O di ba napakaganda? Kukopyahin mo rin lang naman. Abay hindi mo pa kayang ihiwalay yung pansarili mong interes sa mga programa na kinokopya mo. Kakaiba ka rin, Sara Duterte. So yon, maliwanag na allergic talaga sa transparency and accountability etong isang ito. No wonder, anak nga ito ni Digong. Good luck.